Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Philippine Star 26 minutes ago. The Senate on Monday elects Vice Chairpersons and members of the Blue Ribbon Committee chaired by Senator Rodante Marcoleta. The Committee on Accountability of Public Officers and Investigation is tasked to prove allegations of government corruption. Okay. Mayroong apat na elected vice chairpersons. Tatlo dito, mga pro Duterte. Isa lang ang hindi. Vice chairpersons, Alan Peter Cayetano, Bato de la Rosa, Bongo. Kabahan na sila, di ba? Yung mga kontraktor, kakabahan na yan. Oh, Marcoleta, Cayetano, Bato, Bongo. Ang ikapat na vice chairperson is si Senator Erwin Tulfo. Okay. Ang mga members are Bam Aquino, Win Gatchalian, Lito Lapid, Amy Marcos, Robin Padilla, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Risa Hontiveros, Ping Lacson, and Loren Ligarda. Sayang kung ako lang ang masusunod. Si Senator Ping Lacson sana ang isa sa mga vice chairperson. Bakit? Napatunayan niya na ang kanyang dedikasyon sa pagtugis sa mga kawatan sa gobyerno. But anyway, nandiyan naman si Senator Marcoleta. Tapos, nandito rin si Risa Hontiveros. Dito natin makikita kung ano ba talaga ang tunay na kulay. Nandyan ang mga dilawan, no? Hontiveros, Kiko Pangilinan, and Bam Aquino, mga dilawan. Sana patunayan ng mga dilawang senador na para sa bayan sila. Basta katiwalian, wala nang parti-partido yan. Ibulgar, imbestigahan para managot. Okay, so basa lang tayo sa mga comments. Ronald, sabi, pakiimbestiga DPWH. Mukhang exciting debatihan ito. Laisi, puro DDS nga. Napansin nila, puro DDS. Ang mga nakapasok nga DDS, tingnan nga natin. Marcoleta, Bato, Cayetano, DDS din yan. Go. Aimee, Robin Padilla, 6 ang mga DDS. Okay, so ito na tayo ngayon. Yung ibinulgar ng Pangulong Marcos Jr. na 15 contractors ang nakakuha sa halos 545 million flood control projects. Tapos sabi niya, nakakapagtaka, may mga proyekto iba't ibang lugar magkakaparehas ang amount. So dito mo makikita, yun na yung mga singit-singit noong 2025 na budget. At ang maaasahan lang natin na gagawa ng matinong investigasyon itong Blue Ribbon ng Senado. Ang Kamara ngayon, gumagalaw na rin sila, may plano na nilang imbestigahan. Kaya lang, kung ako ang inyong tatanungin, hindi maganda na ang mga kongresista
ang mag-imbestiga kasi kapwa nila kongresista ang allegedly involved. For example, si Congressman Saldico na naibulgar, 2 kumpanya ang kanila sa pamilya niya. O tapos, iimbestigan din ng kapwa niya kongresista. Mahirap. So, ang Pangulo na lang ngayon, hinihintay natin kung ano ang kanyang direksyon sa investigasyon. So far, so good. Dahil parang determinado na siya na panagutin ang mga nagpahiya sa kanya. Bakit nagpahiya? Kasi noong 2024, yung ibinida niyang 5,500 flood control projects, napahiya siya. This year, ganun pa rin. Tuloy-tuloy. O, di, pinahiya niya na sila sa SONA. Mga magnanakaw, mahiya naman kayo. Which is very good. So ngayon, nasimulan niya na. Nandyan na yung 15 contractors. Sana, in the coming days, papangalanan niya na kung sino ang may-ari. Si Mayor Vico Soto of Pasig, may isang construction company doon na nailista, pinangalanan niya na babae ang may-ari. Hindi ko lang alam kung politiko ba o ano, napangalanan niya. So, unti-unti ito, mabubulgar itong mga contractor at sigurado kakabahan na sila dyan sa nalalapit na pipinto na investigasyon ni Senator Marcoleta. Basta nagpartner yan Marcoleta and Alan Peter Cayetano, parehas na abogado, wala, hindi kayo makakalusot yan. Nandyan pa si Batorne, 4-star general, magaling din sa investigasyon. Kaya lang, malayong mas magaling mag-imbestiga itong si Marcoleta, Senator Marcoleta and Senator Peter Alan Cayetano. Kaya ako, tuwan-tuwa ko na nandyan si Senator Alan Peter Cayetano na alalay ni Senator Marcoleta. May patutunguhan talaga itong mga investigasyon ngayon. Sana, kung hindi man kompletong matigil, mabawas-bawasan na ang pangungurakot sa pera ng taong bayan sa pamamagitan ng mga palpak at guni-guni na flood control projects. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng Arabica coffee at saging lakatan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang sidling nga kape nga 2020 kabuok nga among itanom. So ano ni sila ang nagtabang. So mga nindot gid kaayo nga sidling, mga tambok. Daghan gyud kaayo. So ang nagtabang sa amo sa napulo ka tao sa pagpananom sa 2020 ka tanom nga kape. Kumpren pohon dia. Upod ni ang kalokdoog iti. Og karon mao na ni ang tamnan sa 2,000 ka sidling nga kape. So luag yod. So mao na ni sila ang nagtabang sa amoa. To sa ibabaw lain ang gaiti og lain pod ang gatanom og lain pod ang gabutang sa kape nga itanom. So mao na ni siya nga mga sidling nindot gyud kaayo.
mga tambok. Mauna ni nga sidling ang napaltam og tag 25 pesos ang kada usa. Mausad ni sila ang nagtanom sa kape.